Good evening, everyone, and welcome to our midweek online gathering. Tonight, let me ask you this question. Are you feeling restless? Yung pakiramdam mong ginawa mo ng lahat, pero parang hindi pa rin sapat? Naiingayan na po ba tayo sa ingay na binibigay ng mundo, na pilit idinidikta kung ano ang dapat nating gawin? Jesus said in Matthew chapter 11, verse 28, "Come unto me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." We are being reminded by Jesus that He is there and that in Him is where we will find true peace to our restless hearts. It is the peace that He made available to everyone. Sabi nga po niya, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." All we have to do is come to Him. So tonight, let us all come to Him in worship through our singing, thanksgiving, and prayer. Clap your hands for Jesus. It's all about Him. Come on. Say, you are the Holy One. You are the Holy Word. You are the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are
If ever I was lost, you said all you feel for me is undying love that you showed me through the cross. Sabay-sabay po. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. We worship you, my God. Sing it again, church. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my God and King. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. Oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. Then all you feel for me is undying love that you showed me through the cross. Lift up your voices to God and just worship Him. Hallelujah. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you, Lord. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Yes, Lord, we love you, Lord. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Come on, church. Sing from your heart. Sing from your own words. Express your love to Jesus. Go back to the loving arms of our Father. Oh, we love you, Lord. We love you. There's no place we want to be now. There's no other place we want to be now. But your loving arms, but your loving arms. We want to be with you. I want to be with you. 'Cause I love you, Lord. 'Cause I love you, Lord. There's no other place. There's no other place to feel your loving arms. Oh, church, I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you, Lord. Forever I will sing. Forever I will sing. Sing again, church. I worship you, my God. Yes, Lord. You deserve it. You deserve all the worship, Lord. Forever I will sing. Forever I will be with you. Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, our hearts are full of gratitude. We thank you that you are the source of our blessing. As we present our tithes and offering, we remember your promises to open the windows of heaven when we honor you with our first fruit. As said in your words in Malachi 3:10, "Bring to my storehouse
a full tenth of what you earn. Test me in this, says the Lord. I will open the windows of heaven for you and pour out the blessings you need. When we offer our tithes and offering, we're responding to God's abundant provision, recognizing that giving is an act of worship and gratitude. May this gift extend the word of your kingdom in our church and our community throughout the world you have created. We give with joy and in faithfulness of your promises. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Magandang gabi, PLA Grace Christian Church. Excited na po ba tayong lahat ngayong gabi? Welcome again po sa ating midweek online gathering. So ngayong buwan na po na ito, pinagdiwan po natin ng tinatawag nating Giving Month. Isang buwan po na kung saan nagpalalim tayo sa pagkakaunawa patungkol po sa pagbibigay mula sa ating puso. Siguro po marami po sa atin ang nagtatanong o nagtataka, ano bang special sa pagbibigay? Bakit po ito mahalaga sa ating pong Panginoon? Para po sa marami, ang pagbibigay po ay simple lamang o napag-abot o pagtulong, pero po sa Diyos, sa mata po ng ating Panginoon, ay ito po ay mas malalim. Ang pagbibigay po kasi ay bunga po ng pusong mapagpasalamat at nagmamahal. At ito po ay isang paraan na kung saan po ay naipapakita yung pong pagmamahal ng ating Diyos sa ating pong kapwa. Katulad po yan na nasusulat sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Ang sino mang nagasik ng sagana ay siya rin po ang aani ng sagana. So ngayong gabi po pag-uusapan po natin ang tungkol po sa tinatawag nating generosity that glorifies. Kung paano ang ating pong pagbibigay ay hindi lamang po isang responsibilidad, kundi isa pong pagkilos o paggalaw ng pagsamba na nagbibigay po ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Habang pinapanalim po natin, habang po ito po ay pinagninilayan natin ito, sama-sama po natin tuklasin ang ng mga dahilan kung bakit po ang pagbibigay na mula sa puso ay nagdudulot po ng pagpapala sa bawat isa sa atin. At kung paano po ito nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa bawat pagkakataon ng ating pong buhay. Ready na po ba tayo? Tara, simulan na po natin. No? So yung point number 1 po natin ay understanding the heart of giving. So we'll be using 2 Corinthians chapter 9 verse 6 here. So ang pagbibigay po kasi ay hindi lang po tungkol sa kung gaano kalaki ang halaga ng ating pong naibibigay, kundi kung gaano kabongga ang ating pong naibabahagi sa iba. Ang mahalaga sa Panginoon ay ang puso natin sa likod ng bawat pagtulong. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, let me read to you NIV. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. This verse emphasizes that the principle of sowing and reaping, no? Reminding us that the measure of our giving, which done generously and with a sincere heart, will reflect in the blessings what we receive. Pinapaalala po sa atin dito ng ating pong pagbibigay ay hindi po dapat nakatuon sa pansariling benepisyo o kapakanan, kundi po o papuri mula po sa iba, kundi ang tunay po na kagalakan ng pagbibigay ay nasa intensyon po ng ating pong puso. Hindi ito para po masabing magaling o tayo po'y mapurihan ng iba, kundi ang pagsunod at pagmamahal natin sa Diyos. Sa bawat pagbibigay po natin, hinahamon tayo ng Diyos na magbigay ng may bukas na puso o bukas na palad.
at may pagmamahal dahil ito ang pinaka nagbibigay luwalhati po sa ating pong Panginoon. Kapag galing sa puso ang ating pagbibigay, mas nagiging makabuluhan ito at nagbibigay bunga ng pagpapala hindi lamang po sa nabigyan natin ng tulong, kundi pati na rin po sa atin. May isa pong kwento, sa pangalanan po natin ay Lola Rosa. Si Lola Rosa, sa kanila pong barangay ay siya po ay kilala sa kanila pong barangay na sa kanyang pagbibigay ng mula po sa kanyang puso. Lagi po siyang may kakanin para sa sino mang daraanan, no? O lagi po siyang may makakain, handang pagkain sa sino man ang dadaan doon. Kahit hindi po mayaman, nagagalak siyang magbigay. Dahil ito po ay paraan niya para upa pong maluwalhati po ang ating Diyos. Isang araw, napansin po ni Mang Berto, no, sa pagod na po si si Lola Rosa. Sinabi niya, Lola Rosa, pahinga na po kayo. Ngumiti po si Lola Rosa at sumagot, ang pagbibigay ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya po alam niyo po, minsan po nasira po yung bubong ni Lola Rosa dahil po sa lakas ng ulan, kagaya po ng Christine PH, no? At sama-sama po siyang tinulungan ng kanila pong mga kapitbahay na ayusin ito. Sa kanya pong tuwa, sinabi po niya, lahat ng ito ay papuri para sa Diyos. Ano pong aral ang nakuha natin dito? Ang pagbibigay po ng bukas palad o ng may bukas na palad ay isang paraan upang magbigay luwalhati sa Diyos sa tamang panahon. Binabalik ito ng higit pa sa ating pong ginawa para sa iba. So kaya po ang pangalawa natin point, the blessing of a generous heart. So dito tutuon po tayo sa Proverbs 11:25. Yung ang pagbibigay po ng bukas na palad ay doble o triple po ang balik sa ating buhay. Hindi lamang po na makakatulong tayo sa mga tumatanggap ng ating pong binigay, kundi pati na rin po sa atin na nagbibigay. Ayon po sa Proverbs 11:25, sabi dito, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. This verse highlights that generosity leads to blessings. So kapag po tayo generous, hindi po tayo actually nawawalan. But instead, there is a blessing embedded out of it. No? Meron po nakalaki po na pagpapala. Not only for those who receive, but also for the giver. So when we help and refresh others, we also find renewal and blessing in our lives. Ang taong mapagbigay o tayo po ay nabubusog, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso. Kapag tumutulong po tayo o nagbibigay po para sa iba, hindi lamang po sila ang napapagaan ng loob, kundi tayo rin po para po bumabalik sa atin yung ating pong kaligayahan o tinatawag nating satisfaction na hindi po mabibili ng pera yung kagalakan na nakapalit ng ating pong ginawang pagtulong. Nakabibigay din po ng sense of purpose, knowing na nakakatulong po tayo sa iba at nagiging parte ng kanilang buhay. Isipin niyo po, ang saya na nararamdaman po na kapag po nakakakita tayo ng ngiti sa mga natutulungan natin. Yan po yung pagpapala sa puso na nagdudulot ng kapayapaan. Kaya po ang bukas palad na pagbibigay o yung generosity ay nagiging daan po yan ng mas malalim na kasiyahan. Higit pa po yan sa material na bagay. Higit pa yan sa nagkaroon ka ng iPhone 16. Dahil po mas malalim na kasiyahan na ating pong matatamo
kapag po tayo ay nagbibigay at nagdudulot po ng kaluwalhatian para sa Panginoon. Tunan po, may isa po akong kwento tungkol po naman po kay Ana. Habang pauwi po si Ana mula po sa kanyang trabaho, nakita niyang nakaupo sa gilid ng kalsada ang isang matandang babae na mukhang pagod at gutom. Walang pag-aalinlangan po na bumili si Ana ng pagkain at gamit po yung natitira niyang pera sa kanyang pamasahe. At ibinigay ito sa matanda. Nakangiti po yung babae habang tinatanggap yung pong pagkain. Sabay na nataimtim na sinabi po sa kanya, "Salamat." Napuno po ng kasiyahan sa puso si Ana. Sa maliit na tulong na iyon, nadama po ni Ana yung kaligayahan na magbigay ng walang kapalit. Ang bawat pagbibigay po kasi mula sa ating puso ay na may malasakit ay nagdadala po ng luwalhati sa Panginoon. Ito pong tinulungan niya, natutunan po na ituon ng kanyang puso sa Panginoon dahil natulungan po siya ni Ana na umasa sa Diyos. Kaya po, yung pong kasiyahan nagiging doble at triple. Kasi po, naging pong patotoo si Ana ng pagmamahal ng Diyos sa kanya pong tinulungan. Kaya pangatlo po, reflecting Christ's example in giving. Wala po tayong ibang magandang verse dito, kundi yung John chapter 3, verse 16. No? Talagang sa 1:3 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi po mapapahama kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Dito, makikita po natin na ang pinakamakapangyarihang halimbawa sa pagbibigay, ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak para sa atin. Si Kristo, ang ating inspirasyon sa pagbibigay. Hindi lamang po siya nagbigay, kundi siya po mismo ang ibinigay ng kanyang Ama. Yung kanyang pong buhay mismo, ang kanyang inalay para sa iyo at para sa akin. Na nagsasaad po ng sukdulang sakripisyo. Hindi po simple lang pagtulong sa atin. Ito isang kabutihan na nagmumula po sa pag-ibig at pagpapala at pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa kanyang kamatayan sa krus, ipinakita niya kung gaano kahalaga ang ating kaligtasan. Bilang mga tagasunod po ni Kristo, iniimbitahan po tayo na sundin po natin ang kanyang yapak. Ang pagbibigay natin ay tulad dapat ng kanyang ginawa. Dapat mula sa puso at ito po ay nag-aanyaya sa atin na ibigay ang ating oras, talento, at even our treasure. Kundi at magkaroon po tayo sa mga panahon para sa mga nangangailangan. Kaya po hindi po ito tungkol sa kung anong meron tayo, kundi sa kung gaano natin ibinabahagi si Kristo sa ating buhay. Ang ating sakripisyo sa pagbibigay ay dapat po mapakita po natin ang pag-ibig ni Kristo. Kaya sa tuwing po tayo nagbibigay, we are also sowing the love and hope that we have in Christ. So sa ating pong pagbibigay, nagbibigay po yan ng liwanag sa mga hindi po nakakakita ng liwanag sa buhay. Pag-asa sa mundong ito. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa, maitutuon ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa pag-asa sa Panginoong Jesus. Si Mia po, bigyan ko po kayo ng kwento. Ulit, isa po siyang estudyante na nagdesisyong mag-bake ng cookies para po sa kanyang mga kaibigan bilang pasasalamat po sa kanilang pakipagkaibigan. Kahit abala po si Mia sa kanyang pag-aaral, inalaan po niya ang kanyang oras, ang kanyang talento sa simpleng regalong ito. Nang makita ng kanyang mga mata, mga kaibigan niya,
na siya po ay nakita niya yung mga kaibigan niya, binigyan po ng cookies, nakita niya po ng kanyang mga mata yung tuwa na naramdaman no, ng mga kaibigan niya sa pagtanggap ng kanyang ginawa. Nararamdaman niya po yung kaligayahan ng kanyang pong pagmamalasakit. Nakita po niyang mga kaibigan niya yung pagmamalasakit niya, yung pagmamahal niya, at naituon po ni Mia. Kaya niya to ginawa dahil yung pag-ibig na yon ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Hindi lamang po nagdala ng kaligayahan si Mia sa kanya pong mga kaibigan, kundi naipakita po rin niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang samahan. Ang kanyang simpleng talento o handog ay nagpatunay at nagpatibay sa kanilang mga ugnayan at nagbigay po ng inspirasyon sa kanyang mga kaibigan na magbahagi na mula po sa kanyang puso. At nakita nila kung gaano kagaling ang Diyos sa buhay niya. Ang ating pong pagbibigay ng oras, talento, gaano man kaliit o kalaki, ay isa pong paraan upang mapurihan ng Diyos natin at mapatibayin ang ating ugnayan sa ating pong kapwa na nagpapakita sa kanyang pagmamahal sa ating buhay. And last point, giving with purpose and joy. So in Corinthians chapter 9 and 2 Corinthians chapter 9 verse 7 states that each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. This highlights that God values giving done with joy and sincerity, not only out of obligation. It encourages us to give willingly from our heart, as God loves a cheerful giver. Makikita po natin dito na ang tunay na pagbibigay na nagmumula po sa puso ay hindi po siya isang obligasyon. Mas nalulugod po kasi ang ating Diyos, no? Kapag po tayo ay nagbibigay mula po sa ating puso na may kagalakan at pananampalataya. Hindi lamang po napipilitan. Kapag po tayo nagbibigay ng may ngiti at kasiyahan na ipapakita po natin ang ating pag-ibig at pasasalamat sa ating Diyos. Ang pabibigay na may layunin o purpose o intention na hindi lamang po na nakakatulong po para sa iba, kundi nagdadala rin po ng kaligayahan o kagalakan at kasiyahan sa ating pong mga puso. Minsan, ang mga pagsubok po sa buhay ay nagiging dahilan upang tayo ay maging mas bukas palad, no? O sa bukas palad tayo sa pagbibigay. Ang mga simpleng bagay po kasi na ng ating pong naibabahagi, gaya ng oras, talento, o yaman, o anuman meron tayo, ay nagiging pong malalaking, napakalaking pagpapala po to sa iba. Kapag po tayo nagbibigay, tayo po ay may layunin at purpose na mapapurihan ng Diyos, nagiging po siyang kasiyahan sa ating puso. Nagiging daan ito upang mas mapalalim ang ating pong ugnayan sa ating Panginoon Diyos at sa mga taong napaligid po sa atin. In my last story, si Marco, isa po siyang guro, no? Na nag-organize po siya ng charity fund run upang makatulong po sa mga batang walang pera sa kanila pong pag-aaral. Ang pagkakala po ng pondo ay hindi lamang po nagbibigay ng tulong na maging paraan para makatulong po sa mga bata na kapuspalad, kundi mapurihan ang Diyos sa kanya po mga biyaya. No, ang magbibigay na may layunin at kasiyahan ay nagdadala po ng luwalhati sa ating pong Panginoon. Ang ating pong pagsisikap, ang nagiging inspirasyon po ito para po sa iba. So in conclusion, sa ating pong pag-iisip, sa tuwing po tayo mag-iisip na magbibigay po tayo, sana'y maging inspirasyon po tayo sa isa't isa. Ang bawat pagbibigay na mula po sa puso, magbibigay po ito ng luwalhati sa Diyos. Patuloy tayong magbigay ng may kasiyahan o pagmamahal
At ang tingnan po natin ay kung paano ang ating pong mga gawain ay makapagbabago ng buhay ng iba. Naway ang bawat hakbang natin ay magbibigay o magdadala ng saya at biyaya sa lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay nagkatipon at nagmuni-muni tungkol sa pagbibigay. Naway ang amin pong mga puso ay punuin ng iyong pagmamahal at kagalakan upang kami ay patuloy na makapagbigay na may layunin at kasiyahan. Pagkaloob mo po sa amin ang lakas at inspirasyon na maging mga daluyan ng iyong biyaya sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay mananalangin para po sa mga family in our church, in our nation. Manalangin po ulit tayo. Aming mahal na Diyos, nagpapasalamat kami sa bawat araw na pinagkaloob mo sa amin. Sa oras na ito, dinadalangin namin ang aming pamilya. Naway pagpalain mo sila ng pagmamahal, pagkakaisa at kalusugan. Bigyan mo kami ng kaalaman at presensya sa bawat sitwasyon ng aming haharapin. Pinapalangin din po namin ng aming church, ang TLA Grace Christian Church, naway patuloy po kaming maging gabay sa iba. Gabayan niyo din po kami sa aming mga misyon na pagbibigay liwanag at pag-asa sa aming pong community. Palakasin mo po rin ang aming pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa upang maging inspirasyon kami sa iba. At sa aming bansa, kami po ay nananalangin para sa kapayapaan, katarungan at pagkakaisa. Naway, ang iyong plano para sa amin ang magtagumpay at ang aming mga leader ay nagbibigyan ng karunungan sa kanilang mga desisyon. Panginoon, sa lahat ng aming panalangin, sinasangkot po namin to sa inyo, Panginoon, ang aming mga puso, sa iyong kalooban, sa ngalan ni Jesus. Amen. Nawa, ang Diyos na puno ng biyaya at pag-ibig ay patuloy na magpala sa inyo. Naway punuin nawa niya ang inyong mga puso ng kagalakan at kapayapaan habang kayo po ay namubuhay sa kanyang kalooban. Sa bawat hakbang ng inyong katahakin, naway maging liwanag po kayo sa bawat inyo pong makakasama sa buhay at magdala ng kaluwalhatian sa kapangalan niya. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless us all.